kailangan nating tanggapin na magmumuka talaga tayong tanga kapag papasok tayo ng mga bagong bagay na hindi tayo pamilyar. And that's completely normal. Kung ikaw ngayon ay may bala kang pumasok ng mga bagong bagay for character development, na it could be related sa iyong profesyon, career, sa pag-aaral, or sa pagiging baguhang negosyante, tapusin mo tong video na to dahil may babahagi ako sa inyo. Kung ngayon lang pala tayo nagkita, ako nga pala si Kyle. May 4 na taon akong experience sa pagiging virtual assistant bookkeeper. At as of the moment, ako po ay estudyante. At ibabahagi ko sa inyo ang kwento sa aking pagiging baguhan sa kahit na anong larangan o aspeto ng aking buhay. May kikwento ko sa inyo patungkol to sa nangyari nung 2021 December, pa-transition na ng 2022. Before po ako naging VA, ako po ay isang banana chip cooker. At after kong nag-resign doon, pinurso ko na yung pagiging VA ko. So kahit wala pa akong client, wala pa akong trabaho, nag-a-apply ako ng kahit na ano. Nang may isang araw na accidentally ko palang na-applyan ang isang on-site opportunity. Ang pagiging VA bookkeeper kasi, virtual assistant, usually yan, work from home. May isang beses pa lang na may na-applyan akong isang job post na on-site at hindi siya pagiging VA. Isa siyang call center agent. Call center agent na based sa Davao City. Taga-Tagum ako eh. So, that's 2 hours away galing sa amin, galing Tagum City. So, sinagot ko pa rin, in-entertain ko pa rin. At yun yung mga panahon na naglulugmok na ako. So, sobrang lungkot ko na kasi wala akong trabaho, palagi akong rejected sa mga interview na related sa pagiging virtual assistant. Talagang nangihina na ako, pero hinaharap ko ang mga interviewong tumatawag sa akin at nag-schedule sa akin for interview. Now, yun na, in-interview na ako. Galing naman ako kakagraduate ko lang ng senior high school noon at hindi rin ako mahilig magsalita. Hindi nga ako marunong masyadong magsalita ng Tagalog noon. Lalo pa kaya English. Nahihirapan talaga ako. Isa yun sa mga reason, main factors kung bakit matagal akong nagka-client. Mahigit 2 buwan before ako nagka-client. So, nung nagtawag-tawag na kami, tell me more about yourself, ano ba yung goals ko, weaknesses and strengths. Talagang hindi siya nakumbinse the way ako magsalita. Mararamdaman naman natin yan. Kung alam mong hindi natin nakukumbinse o hindi natin nasasatisfy yung mga employer or mga recruiter sa mga sagot natin. Nararamdaman natin yan. And ako naman mismo, parang sobrang nahihiya na ako kasi talagang yung English ko pilit na pilit at saka nahirapan ako. Sabi niya, Kyle, what do you do before you apply on this job opportunity? Ano daw yung ginagawa ko before ako nag-apply sa pagiging call center agent? Sabi ko, ako po ay isang banana chip cooker. Sabi niya, okay Kyle, this will be my last question. Pati ako nahihirapan akong i-construct again yung yung tanong niya. Pero ang tanong niya naman basically sabi niya, i-walk through mo ako sa step by step process mo na ginagawa as a banana chip cooker. Yun yung pinaka-essence ng tanong. Explain ko daw ng step by step kung paano ko ginagawa ang task ko as a banana chip cooker. At that moment, hindi na ako makapagsalita. Kasi paano ko i-explain in English ang mga gamit na hindi ko alam sa tawag nun in English. Ang dami kasing equipment sa banana chip factory, especially sa pagluluto. Hindi ko alam anong pangalan ng malaking gamit namin pang ukay, anong gamit doon ng parang planggana para lagayan ng lutong banana chips. Hindi ko alam kung anong tawag sa malaking parang kawali doon, 3 kawali. hindi kasi siya kawali eh. Hindi ko pwedeng sabihin giant frying pan. Pangit yun. Hindi talaga yun yung pinakatotoong niya. So sabi ko, I can't explain it in English. I'm very sorry. Sinabi ko lang na ganun. Then sabi niya, thank you so much for your time, Kyle. And then, we'll just send you an email for an update. So, yun.
rejected ako. After ng tawag, talagang nahihiya ako, talagang nagsisisi ako kung bakit ko pa sinagot yung tawag. Imbes na ma-feel good ako sana dahil may mga nag-i-interview pa rin sa akin, na-feel bad pa rin ako kasi walang progress yung aking pagiging yung desire ko magiging VA. Walang improvement yung English saka lahat-lahat. Doon ko napagtanto na walang mangyayari kung dadamdamin ko palagi ang aking kahinaan. Walang mangyayari kung dadamdamin ko kung saan ako mahina. Ang ginawa ko doon, talagang na-reflect ko na alam ko yung accounting kasi isa yan sa mga paborito kong subject talaga. Nung senior high school ako. Kaya gusto ko maging VA bookkeeper. It's because I'm very passionate sa accounting. Very passionate sa bookkeeping. Kaya yan yung gusto kong ipursu. Now, hindi naman ako pwede maging VA bookkeeper nang hindi at least marunong makipag-communicate in English. So, ginamit ko siya as stepping stone or ginamit ko siya as parang case analysis na doon talaga ako manghina at dapat doon ako mag-double down. Dapat magaling ako makipagsalita. Kahit hindi magaling, at least nakocompose ko yung gusto kong sabihin, na-articulate ko yung gusto kong ipahiwatig sa kausap ko. Kaya doon, from there, doon ako nagsimulang talagang hindi na pinipilit kong na kahit nakakahiya, pinipilit kong hindi ramdamin yung hiya. Sinosuppress ko talaga yung nararamdaman kong hiya kapag nasa interview na ako. Because kailangan ko Kailangan ko siyang, yun yung pinaka-way ko para matuto. Yun yung pinaka-way ko para mag-improve sa aking career, para makatagos man lang sa pagiging virtual assistant. And to make the long story short, 4 na taon na po akong virtual assistant. Ang daming interviewing nakakahiya, ang daming interviewing nakakatawa, ang daming mga moments na kahit hanggang ngayon naman, when I try to communicate sa client namin, natatawa na lang kami minsan sa mga pinagsasabi namin. Pero it's not that big deal right now kasi somehow nagiging better naman ako sa communication skill. At itong vlogging din ang isa sa mga way ko para makapag-outlet at masanay yung bibig na magsalita. Kaya talagang parte siya ng pagsisimula. Yung kailangan mong magmukhang tanga sa simula. Na it's very normal na makriticize ka. It's very normal na makorek ka. It's very normal na ma-call out ka na, uy, this is your weakness. And this is something that you need to improve because hindi ka pwede pumasok sa industriyang hindi ka equipped. At hindi mo naman yan mararamdaman o hindi mo naman talaga fully maramdaman yung pinaka-effect ng anong kailangan mong gawin kapag hindi mo pinapasok yung isang bagay. Ganito yan. Pag magsisimula ka ng negosyo, for example, magtatayo ka ng kahit na anong business, kapag iisipin mong, eto, kailangan ko ng pwesto, kailangan ko ng maraming kliyente, kailangan ko ng magandang lutuan, kailangan ko ng maganda lahat, kailangan ko ng camera, kailangan ko ng lahat-lahat sa tanang buhay mo, kailangan mo lahat. Kailangan mo ng prayer, kailangan mo ng kapital. Kapag pumasok ka na sa mismong business, marirealize mo na hindi lang pala yun yung kailangan para mag-business ka. Kailangan pala yung perseverance, mataas na pasensya, pagmamanage sa tao, which is hindi mo siya mabibili. Kasi natututunan siya. Kailangan siya sa experience. Kailangan mo nga magmukhang tanga sa simula. Kasi hindi lahat ng mga bagay nabibili. Nabibili naman yung mga items, nabibili naman yung pera lang naman ang kailangan para makapagrenta, para makapagkapital, para makapagsimula. Pero hindi nabibili ang leadership sa simula. Hindi mo nabibili yung na-anticipate na kailangan mo pala ng mataas na pasensya, na teamwork management, at yung pagmamanage ng tao, pagmamanage ng task, deadlines, pressure from the client, pressure from the supplier. Hindi mo naman mabibili yan. Kaya talagang kailangan mo pasukan yung isang bagay kahit na magmukha kang tanga. It's because you need to. You have to. Kailangan nating lahat na despite sa kung ano mang magiging critic ng ibang tao,
kailangan natin pasukan yung isang bagay dahil kailangan. At hindi naman tayo magsisisi kapag tayo nagpatuloy lang in despite sa kritik ng ibang tao. Kasi walang ibang patutunguhan na progress ang isang bagay kapag hindi ka lang tumigil at natututo ka lang sa lahat ng mga pagkakamali mo. At wala namang ibang pinaka the best na marketing sa tanang buhay. Yun lang ang tumagal ka after mo magsimula. Kasi sa pagsisimula, kahit mahirap siya, kahit magmukha kang tanga, hindi yun yung pinakamahirap na stage sa kahit na anong bagay. Ang pinakamahirap para sa akin ay hindi ang pagsisimula, kundi ang pag-i-stay, pag-i-improve, patagalang mamatay, o pag-sustain sa kung ano mang pinapasok mong bagay. Kaya, hindi, kung ano man ka, kung, naguguluhan na ako. O siya, bakit ko ba ito sinishare? Kasi pinaniniwalaan ko. Madami sa ating nahihirapang magsimula dahil takot tayo sa kung iniisip ng ibang tao. Pinaniniwalaan ko na kailangan nating masanay na kahit na may isip na masama yung ibang tao o pinagtatawanan tayo o may mga kritik man sila patungkol sa atin, ang pinaka-importante pa rin na opinion na dapat mong pakinggan ay ang sarili mo. Kung kinikritik ka na ba ng iba, kailangan mo na bang ikritik yung sarili mo? O kung tinatraidor ka man ng mga taong nasa paligid mo, tatraidorin mo pa rin ba yung sarili mo? So dapat tayo sa ating mga sarili, dapat tayo din ang kakampi ng ating sarili. Tayo din ang mismong nag-a-uplift sa ating sarili. At syempre, pagdasal natin, isurrender natin sa Diyos ang ating mga plano sa buhay. Ang kalaban kasi natin dito, kung napapadala tayo sa takot, alam mo, wala talaga tayong, hindi productive ang iniisip mo, ang opinion ng ibang tao. O hindi productive ang mas invested ka sa anong iniisip ng ibang tao patungkol sa'yo. Talagang hindi. At every end of time, ang counted lang na productivity sa buhay ay kung ano yung ginawa mo. Kung wala kang nagawa dahil nagpadala ka sa mga sinasabi ng ibang tao, iniisip ng ibang tao, hindi sila yung talo, hindi din sila yung panalo. Ikaw yung pinakalugi. Kaya kahit siya nahihiya, kahit na magmukha kang tanga, you have to. Di ko nga alam siguro kung pinagsasabi ko dito, nagmumukha na akong tanga sa inyo. Pero wala akong pake. Kaya nyo bang magsalita? Kaya nyo bang mag-vlog na ganito? Kung kaya nyo, good for you. Pero para sa akin, wala akong pake. Gusto ko lang makapag-share at gusto ko lang maipahayag at magkaroon ng outlet. Kasi hobby ko to at dito ako masaya. At babalikan ko rin to after many years from now. At documentation ko na din to kasi. So, yun lang. Masyadong marami na akong sinasabi. Pero, dalangin ko na makapag-execute ka na, makapagsimula ka na ng gusto mong mga bagay. At huwag mong hayaan na mahinder or mapigilan yung mga gusto mong gawin sa buhay dahil lang nahihiya ka o natatakot ka magmukhang tanga. Sinasabi ko sa'yo, kailangan mo talagang magmukhang tanga. Sa simula lang. Ayos? So, maraming salamat sa panonood. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ka ng Diyos. At palaging tandaan at huwag kalimutan na ang faith without action is fiction. Ciao, bye!